Hello po, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-listeners. Eto na naman po tayo, kwentuhan po tayo. So, ayun na nga, basa na naman po ko ng comment. So, may nag-comment po sa akin, wag na lang daw akong mag-vlog. Mag-vlog na lang daw ako tungkol sa pagsasaka. Ayan, respect lang po. Sabi naman ng iba, wag na lang daw po akong mag-topic tungkol sa ganyan kasi nga, bastos daw, ayan, malisyoso. So, thank you po sa advice and ganun din po, bukod sa mga ganong komento, meron din namang mga nagko-comment ng maganda. Ay pinupuri nila, maganda naman daw yung pagkaka-explain ko, professional. Well, ayun. Sa mga hindi nakakilala, isa po akong nurse na practicing na po for almost, 15, 16 years na po akong nurse. So, kaya po ako nag-vlog tungkol sa reproductive health, sexual health, kasi noon may isang lalaki po na nagtanong sa akin. Kilala ko po siya. Kilala rin niya ako. So, ang tanong niya regarding sa kanyang problema sa kanyang private part. Ano naman yung pagtatanong niya? Parang normal lang. So, naisip ko na bakit kaya hindi ko i-vlog, sagutin ko yung mga tanong nila tungkol sa kanilang problema sa kanilang mga sexual health, tungkol sa kanilang kalusugan, pagdating sa mga masiselang parte ng katawan. Kasi, kanino pa sila magtatanong? Yung iba kasi nahihiyang magtanong sa doktor, nahihiyang magtanong sa mga magulang nila. So, kanino pa ba sila dapat magtanong? So, naisip ko, ba't kaya hindi ako mag-topic ng tungkol sa ganito? Katulad niyan, magtanong siya. Ang tanong yata niya yung tungkol sa erectile dysfunction. Sabihin, yung bakit minsan daw may pagkakataon hindi daw tumatayo si Manoy. So, isa yung may asawang tao. So, naisip ko, pagka ganun kasi ang nangyari, tas mag-asawa sila, naapektuhan yung kanilang pagsasama. Po, na pwedeng magdulot po ng problema sa kanilang mag-asawa, pag-aaway, hindi pagkakasundo. So, ibig sabihin, yung mga problema natin sa private part natin is nakaka-apekto sa mental health, sa relationship, sa ating pong pamilya, at sa ating pong kalusugan. So, ayan. Ngayon, sasagutin ko po yung ibang tanong. Sabi, wag na daw ako mag-topic ng ganyan. Sino pa po ba ang magta-topic? Alam ko po is napaka-halaga ng mga ganitong mga topic. At more credible ang mga nurses, doctors, healthcare professionals na mag-explain po sa inyo ng mga katanungan nyo po tungkol dito. Yayaman nga lang po, may mga ilan na yung pag-iisip nila ay may malisyosong pag-iisip sila. Kaya minsan yung iba nagko-komento ng bastos, parang ganon. So, yun sana po, maging aware po tayo sa mga komento. Paisipin muna natin kung makakabuti ba yung tanong natin, yung komento natin, or hindi. Po? So, bakit nga ba napakahalaga na pag-usapan ang tungkol sa sexual health, kalusugang sexual? Ang sexual health po, or sexuality, yung kalusugan ng ating pong mga ari, yung mga ganon, yung mga private parts ng lalaki at babae, ay napakahalaga po na itinuturo po sa atin. Lalo na sa mga teenagers, mga kabataan. Bakit? Bakit kailangan matutunan yung halaga, yung pag-iingat, yung kung ano yung normal at ano yung hindi? Kasi kung alam nila yung normal at hindi, maaga pa lang, magpapacheck up sila agad sa doktor, malulunasan, maiiwasan po yung iba't ibang uri ng komplikasyon. Katulad niyan, yung iba, yung mga kabataan, yung mga kabataan na mapupusok sa panahong ito, maaga silang nabubuntis, maaga silang nagkakaroon po ng tinatawag na pahigipagtalik. Hindi natin maikakaila. Marami sa social media nagkalat po ang mga sites na pwede nilang mapuntahan. So, hindi natin mapipigilan yan. Hindi naman natin pwedeng silang bantayan 24/7, di ba? So, anong gagawin natin?
dahil sa mundo natin ngayon na mataas yung technology, yung paggamit ng technology ay talagang laganap, anong gagawin natin? So, i-explain na lang po natin bilang mga healthcare professional, yung mga doctor, nurses, katulad po namin, at kailangan din i-explain din po ng mga magulang sa kanilang mga anak or sa mga kabataan yung kahalagahan po ng tinatawag na sexual health. Okay, kapag kaalam nila yung halaga ng kanilang sexual health, ano yung dapat gawin, ano yung dapat iwasan, ganito, may iwasan po nila yung tinatawag na unhealthy relationship. Okay? Yung tawag dito, yung maagang pagkakaroon po ng asawa or yung parang katalik, yan, may iwasan po yun kasi alam na nila yung pwedeng mangyari. Magkakaroon ng maagang pagbubuntis, tapos magkakaroon sila ng mga anak, kahit bata pa, maiiwasan yun pag alam ng mga kabataan yung mga dapat nilang gawin. Okay po? Tapos, may iwasan yung maagang pagbubuntis nga. Ganon din po yung pagkakaroon ng sexually transmitted infection. Maiiwasan nila yon. Kasi alam nila na kapag sila nagkaroon po ng pakikipag-contact, pakikipag-sexual contact sa iba na hindi nila lubos na kilala, pwede silang magkaroon ng nakamamatay na sakit. Kaya ngayon, naisip ko, ituro. Okay, ituro sa mga kapwa ko Pilipino. Yun lang, kahit yun man lang po yung maitulong ko. So, ina-explain ko sa mga vlog ko yung iba't ibang hugis ng ganito, iba't ibang hugis ng ganito. Ayan, malinis po yung hangarin ko, mga ka-listeners. Yun nga lang, may mga kalalakihan na nagko-komento ng hindi akma. Ayan, gagawin po nila, aasarin po nila ako. Ayan, tatanungin po nila ako ng direkta, ma'am, ano yung shape na sa'yo? Mga ganong tanong. Siyempre, dapat maging marespeto. Itinuturo ko rin po yung halaga ng respeto sa ating kapwa lalaki. Hindi porket nagtatapik po ako ng mga tungkol sa sexual health, bastos na. Nasa pag-iisip lang po yan ng tao. Kaya yun, naninindigan pa rin po ako dun sa akin pong pananaw na kailangan po igalang pa rin po natin mga kababaihan. Okay, kahit na sila ay nagtatopic ng ganyan, like ako po, isa po akong nurse, igalang din po natin yung mga kapwa ko doktor, mga teacher, na nagtatopic ng tungkol dyan. Kasi tayo-tayo lang din naman po yung makikinabang. Okay, para maging healthy po kayo. Okay po, maiiwas sa mga sakit, alam ninyo kung kailan kayo magpapa-check up, kasi nga napanood nyo, naituro na po ng mga doctors po natin. Ayun. Hindi yung sasabihan nyo sila ng mga bastos, di ba? Ayun lamang po mga ka-listeners. Minsan may nakakailang na, pero go pa rin. Go pa rin po ako sa mga pagsagot. Pero yung madalang lang po ngayon kasi sobrang busy, ganyan, lagi may pasok. Okay. Katulad ngayon, sinaglitan ko lang po, saglitan ko lang po yung pagbablog. Ayan. Thank you nga po pala. Shoutout po pala sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko. Napakasaya ko po dahil nandyan po kayo. Sana ipatuloy niyo pong suportahan ng aking munting channel. And thank you so much po. Hanggang dito na lang po muna. Mahal ko po kayong lahat. Bye po.